Good morning po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Kumusta na po ang ating pagkakapi sa umagang ito? Tayo po ay mag-aaral sa salita ng ating Panginoon dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 119, 119 po, verses 65 hanggang verse 80, no? Psalms 119, verse 65 hanggang 80. Ito po pagkasabi, tinupad mo, Panginoon, ang pangakong binitiwan. Kay buti ng ginawa mo sa lingkod mong minamahal, ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtitiwala sa unos mong ibinigay. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot, nang ako ay parusahan, salita mo ang sinusunod. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay tinuro mo ang bigay mong mga utos. Ang gawain nitong hambog, sadyang ako ay sirain. Ngunit buong puso ko ring sinunod ang iyong aral. Ang ganoong mga tao'y sadyang kapos ng unawa. Sa pagsunod sa utos mo'y lubos akong natutuwa. Sa akin ay nanakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat iyong naunawa ang mahalaga sa iyong utos. Higit pa sa gitut pilak nitong buong sanlibutan ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Nilikha mo ako, O Diyos, ako'y iyong iningatan. Bigyan ako ng unawa upang batas mo'y malaman. Ang sayo'y natatakot kapag ako ay nakita. Matutuwa sa lingkod mong sayo ay umaasa. Nababatid ko, O Yahweh, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nanatili kang tapat. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay na sa iyong kautusan. Ang hambog na naninira sa lingkod mo ay hiyain. Sa aral mo ako na may magninilay na taimtim. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot. Maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Sana'y lubos kong masunod ang buong mong kautusan upang hindi mapihiyat, tamuhin ko ang tagumpay. Pag-uusapan po natin sa umagang ito yung going through grief. Pagdaan o paglago sa pamamagitan ng ating mga grief, ng ating lungkot. Binanggit po ni David C. McCaslland itong story ng isang babae na namatayan ng husband due to heart attack. And afterwards, pagkatapos ng grief na yan, bawat meron siyang mag-asawang makikita na nag-aaway, sinasabi niya na you don't have enough time for that. Ibig sabihin, napakaiksi lang ng panahon. Sabi pa ni McCaslland, the wasted moments in all our lives become more precious when they cannot be repeated. Did you know that time is the most valuable commodity that we have? No? Kung mawalan ka ng pera, pwede mo pang maibalik. Kung maubos yung pera mo, pwede ka pang kumuha ng bagong pera. Pero ang time natin pag maubos, hindi mo na pwedeng maibalik. So the most precious commodity that we have is time, not money. Now, grief changes our perspective in life. Sabi niya pa, it is right but true that how we deal with sorrow will make us either bitter or better. Dalawa lang po yan. Kung nadaan tayo sa mga sorrow, sa grief, sa kalungkutan, either yan ay magbibigay sa atin ng kapaitan o ng kabutihan. Kasi lahat po tayo dumadaan sa mga bagay na yan. Pero napakaganda po ng attitude ni David. Sabi niya, I thank God for difficult circumstances. Mababasa niyo po yan doon po sa verse 71 na binanggit niya po na, sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot pagkat aking naunawaang mahalaga ang iyong utos. Kung titingnan po natin, si David po ay naintindihan ang mga bagay na ito. Hindi siya nagkaroon ng resentment sa Panginoon. Hindi siya nagkaroon ng bitterness sa Panginoon. Kaya when we grieve, it feels more like dying than growing. But,
As God wraps His loving arms around us, we have the assurance of His faithful care. Yun po yung sabi ni Makaslan. Even though we will pass some grief, no, dadaan tayo sa maraming kalungkutan, maraming sorrows, but the love of God ay magbibigay sa atin ng assurance na nandyan pa rin siya, nagmamahal sa atin. I want to challenge you, kung dumaraan man po kayo ng maraming mga pagsubok ngayon, kung dumaraan man po kayo ng maraming grief, kalungkutan, hindi ko alam for what reason nagkaroon kayo ng kalungkutan, but remember that the love of God gives us an assurance na nandyan lang siya at pinaraan tayo ng Diyos sa mga gayong pagsubok upang tayo po ay lumago at mapalakas sa Kanyang harapan. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod. Meron pong mga biblical truth na gusto ko lang pong i-share sa inyo, no? Isa sa mga punto na naintindihan ko doon is seasons and circumstances happens. You cannot change the season, but you can change your approach to it. Lahat tayo ay makakaranas ng seasons of grief, seasons of trouble. Yun po yung sinabi ni Jim Rohn, no? The seasons of winter. May winter sa buhay natin. But remember that winter doesn't last long. Hindi yan tumatagal. Ang mahalaga lang is how do we approach winter? Tinitiis ba natin yung lamig o naghahanap tayo ng heater? O di kaya nagde-develop pa tayo ng attitude of thanksgiving despite of the winter? Another point na binanggit ko po, learn to be thankful in times of troubles. Grief will help us grow. Pagdating ng trouble, the attitude that we have to develop is so simple. Be thankful. Magpasalamat. Pag dumating man yung grief na yan, kalungkutan na yan, let's be thankful to the Lord. I understand that all of us will go or pass through this grief, no? God allows grief in our life. Sa anong pamamaraan? Through a loss of a loved ones. Mawalan tayo o mamatayan ng minamahal sa buhay. Yung mga unexpected incidents. At ano pa? Yung pag-iwan, mga ganun ba? Yung broken relationship. But that doesn't mean that God's caring hand is not present. Hindi po ibig sabihin na wala na ang Diyos. Hindi po ibig sabihin na nakalimutan ka na ng Diyos kasi dumaan tayo sa ganung mga pagsubok. Tanggalin niyo po sa kaisipan na ganun ang pangyayari. Nais ko iparating na hindi pa rin po nawawala ang Diyos sa giliran natin. He just allowed this grief for us to grow. Pinapahintulutan lang ng Diyos na dumaan tayo sa maraming sorrow na sa ganun po tayo po ay lumago. Sa anong paraan? Of course, with our emotions, with the decision making. Kasi kung hindi tayo dumaraan sa ganung mga pagsubok, siguro yung decision making natin ay ura-urada. Tama po ba? Tapos minsan, may mga panahon pa siguro na pag dumating tayo sa mga grief, imbis na magalit tayo, napapansin natin, yung attitude ko pala parang nagbago na. Yung dealing natin sa tao, nagbabago na. Bakit? We pass through the grief. But remember, we will not stay longer there. We will not still stay longer in the grief, in sorrow. We will just go through in the grief, no? Dadaan lang tayo sa grief, but we will not stay in grief to grow. I want to make mention that kahit dumaan man tayo sa grief, pero hindi ibig sabihin na buong taon na lang nandoon ka sa grief, sa kalungkutan na yan, doon sa sorrow na yan. We will just pass through that. Dadaan lang tayo dyan. What is God's promise for us is, He is there. Si David man din ay may assurance. Sinabi niya, hindi siya malulungkot, hindi siya mamumroblema, hindi siya magagalit sa Diyos. Bakit? Dahil alam niya po that God's hand is always there. Merong comfort na binigay ang ating Panginoon. At sinabi niya pa sa atin na alam niya na ang batas ng Diyos ay